when they first came to attend po yung ating gawain dito sa Gildong, sa Gildong. That was 2014 to be exact. And from that day on, nag-decide sila na dumalo. And we've seen po, especially when we move out to Sambolgo, na kahit ang layo talaga nila kasi Yangju, no? But from that moment na nag-decide sila kasi dahil sila po ay dumadalo sa Korean church for like 11 years, tama po ba? And mga pakitang tao, yung sinasabi nga nila, no? Dumadalo sila doon for 11 years, nagpapakitang tao na, kumbaga, pag narinig, alam ko most of you here have heard yung kanilang testimonies. And actually po, si Pastor Edgar and si Sister Jenny, sama ni Jenny, ang unang anak po ng DICM. Sila po yung unang anak. Sila yung ating unang daughter church na naitanim dito po sa Yangju. And what we've seen in their lives, hindi perfectong buhay talaga. Pero alam niyo po yung pagkilos ng Panginoon sa kanila, grabe. As in, nakita po namin yon. Every Wednesday, dadalo sila. Kahit pumalayo yung Yangju, meron tayong prayer meeting every Wednesday, physical. Pupunta talaga sila dyan sa may Sanggol-Guak. Malapit yan sa Guangchon. For a year po, yun yung ginagawa nila. And then we decided and we prayed to have a church in Yangju dahil nakita natin yung need ng mga kaluluwa doon. And nung sinasabi ni Pastor Ariel na kinakausap niya ako, Mami, do you think pwede na natin iwanan, pwede na natin silang enuhin doon at iwanan? Sabi ko, wag! Sabi ko, ganyan, bakit? Sabi ko, ganyan. Mawawala na naman ang tao dito. Mawawala na naman ang tao dito sa soul. Sabi ko, ganyan, kasi nandun na naman. And then, nakakapagod kasi ganyan-ganyan tayo. Pero after kumbaga naka 1 year po na pag-training kay Pastor Edgar, nakita namin yung gradual na pagbabago, yung gradual na development, yung improvement na nangyari. At napakahalaga yung pagbabago ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sobra po talaga, sinabi ko kanina, lahat po ng, kumbaga yung past nila, inilahad po nila sa amin ni Bishop Ariel. So wala po silang naitatago sa amin. Minsan sabi ko, huwag mo lang sabihin, tama na. Hindi naman, ako na yung sumusuko, tama na. Pero sobrang open po nila lahat, everything. So, personally, kahit wala ngayon si Bishop, yung aming pagpapasalamat sa dalawa pong ito, nung tinanggap nila yung call, nawa hindi napilitan. Pero nakita po natin, magna 9 years na ngayong April yung Yangju po. Kaya talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi ito yung bunga ng panalangin. Hindi ito bunga ng lakas o kaya ng pagtuturo mo. No, it's bunga ng panalangin na magkaroon tayo ng mga manggagawa ng Diyos na talaga namang ipagkakaloob nila yung kanilang buhay upang magamit, upang maging rin sa ibang tao. So ngayon, yung Yangju patuloy na lumalago. Sa inyo pong kaalaman, halos lahat po ng ating mga pastors na nanggaling, Pastor Yul is from Yangju. Si Pastor Aris is from Yangju, nasa Paju. And then si Pastor Jackie is from Yangju as well. So doon nanganganak yung kumbaga doon si Sugar po, ayan, galing po yan sa Yangju. Kumbaga sila yung mga parang pinrepare ng Panginoon, parang ready na so nanggagaling dito sa ating Yangju Church. So maraming salamat for your leadership, Pastor Edgar and Sister Jenny. Hindi naging hadlang yung kanilang mga nakaraan para sila ay gamitin ng Panginoon. At kumbaga ito pa yung naging pagpapala sa marami. And our prayer for you, when she said it to us, actually hindi kami na-shock kasi that's our prayer. Pero syempre nandoon bilang tao, human being, may lungkot, di ba? Syempre lalo na nakasama mo na for a longest time. And then, yun yung prayer namin yung ating mga pastors, especially yung syempre yung mga undocumented pastors natin, we want them to freely, used by God freely. Kasi dito talagang parang ganyan ka. Pero we know and we believe na yung Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Korea ay Diyos din ng kung saan sila dadalhin. So nagpapasalamat kami when they told us
nandun yung shock, pero nandun yung kagalakan namin kasi answered prayer kami. So sabi namin kay Pastor Edgar, saglit ka lang dito, you have to follow your wife. And yun naman ang kanilang usapan. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon for that decision. This is really a big, yung faith, di ba? Yung kanyang leap of faith talaga na, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa Pilipinas, pero one thing is for sure, na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Amen? So I would like to congratulate Ate Jen for a very successful paglabas, exit, no? Di ba? Sabi niya nga, sabi ni Pastor kanina, ang prayer natin is tayo ay magsusurrender, no? Hindi tayo yung mahuhuli kasi iba nga naman, But anyway, yung kanilang decision na yon, nakita ko yung faith, nakita ko yung pananampalataya. Talagang kung saan manggagaling, kung ano mangyayari, alam natin na ang Diyos may gagawin. At mas malaki yung gagawin ng Panginoon doon. Napakarami ng pinakita ng Diyos sa inyong buhay mag-asawa. Lalo na itong pagkakasakit na hindi po talaga madali. Pero nakita at napatunayan natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay, tapat, kailan pa man. Amen? So let's pray together for their exit, for Ate Legion's exit. And let's also pray for Youngju because sa Youngju po ay, ngayon ang hulihan, grabe. Okay? Grabe talaga. As in si Sugar, yung kanyang asawa, mismo pinasok yung kanilang kumpanya pero nakatakas. Kasi hindi daw dapat mahuli, kailangan mag-surrender. So let's pray together for the safe flight. Kay Pastor Yul, thank you sa pagiging napakabuting pinsan sa ating pastor, no? Sa pamilya hindi nawawala yung minsan, kumbaga, alam nyo na yon, tayo may mga pamilya, may mga pinsan, may mga auntie. But good thing about Christians, about believer of Christ, hindi natin tinitignan yung mga yun, kundi ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Na minsan sa buhay natin, may ginamit ang Diyos kung nasaan tayo ngayon. At huwag natin kakalimutan lagi yun. Yung gratefulness lagi sa mga taong ginamit ng Panginoon sa ating mga buhay. So, so maraming salamat Ate Jen at hindi pa po kami tapos mag-usap kasi i-date. Sabi ko, para artista talaga. Sabi ko ba, kung sino-sino yung mga nasa face. Napansin niyo ba yon? Every week may ka-date. Di ba, feel na feel yung pang-exit niya. Napakasarap ng exit niya. So congratulations po. Ayan, sige, invite natin silang dalawang mag-asawa sa kita habang itinataas natin ating mga kamay. Declaring blessings sa kanila and sa kanyang safe flight. Yes, Lord God, we praise you and we worship, we honor your name, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na kami pinagtipon mo, Panginoon, for this very special occasion in our lives, Panginoon, that we have witnessed, Panginoon, ang pag-exit, Panginoon, pagpapaalam, Panginoon, ng aming mahal na si Samalim Jen, Panginoon, as she goes back sa aming homeland, sa Philippines, Panginoon. And for now, Panginoon, kami po nanalangin, Panginoon, na siya po ay pagkaingatan mo sa kanyang travel, Panginoon. Simula siya ay makarating sa airport, makapag-file ng mga reports sa immigration, and maging smooth, Panginoon, hanggang siya ay makapasok, makasakay sa plane, makalipad, makalapag, Panginoon, at makasama ulit, mahagkan, Panginoon, ang pamilya, Panginoon, na matagal na panahon na hindi niya nakita physical. Kami po ay nagpapasalamat sa kanyang buhay sapagkat ginamit sila ng Panginoon upang mag-raise, Panginoon, ng many leaders, Panginoon, and many ambassadors of you. Marami pong salamat at sa lahat po, Panginoon, ng kanilang naging sakripisyo, lahat po, Panginoon, ng kanilang labor, Panginoon, sa vineyard mo, Panginoon, ay lahat po, Panginoon, ay lahat sa iyo, Panginoon. Hindi man namin nakita lahat ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay nila. At bless mo po sila, Panginoon, si Ate Jen, Panginoon, fully, Panginoon. We are declaring blessing upon blessing, Panginoon. And we thank you, Panginoon, sa kanyang complete healing from her very challenging journey, Panginoon, sa pagkakaroon ng cancer, Panginoon. And now declaring, Panginoon,
healing, Panginoon, mula sa iyo, ang complete healing, Panginoon. And we are comforted once again by your miracle, by your power, Panginoon, that you can heal any kind of disease, Panginoon. Maraming pong salamat for using this great woman of yours to be a testimony, Panginoon, of your goodness, of your love, and most of all, of your faithfulness, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat. Samahan mo siya, Panginoon. Yakapin mo siya, Panginoon. At sa mga panahon na sila ay magkalayo, Panginoon, ni Pastor Edgar, physically, for a meantime, Panginoon, we are declaring, Panginoon, that love and forgiveness be upon this great couple, Panginoon. Alam namin ang challenge sa pagiging LDR, but we pray and we trust you that you will cover them, that you will guide their relationship, their marriage, Panginoon, for that certain span of time. And we thank you, Panginoon, ikaw po ang kinikilala namin, ikaw po ang tinataas namin, at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. And we will be sharing some love from our DICM Soul family. In behalf of all the family members ng Soul, we are sharing this small amount to bless you and to be an encouragement sa iyong pag-uwi. And sa mga ating mga kapatiran, if you have a special message sa kanya, as she exit, you can hug her, and you can also send your financial help if you are being moved by God. And ayan, sige, muli natin batiin bago sila mag-exit. We can hug her and kamayan natin sila bago sila mag-head papunta sa Songnam family. Ayan. Praise God. Driver para tayo. Thank you po. Thank you, Ay, salamat. Nag-ano ako na kaya. Picture tayo for the Yes. Kali talaga pag-uwi ka na eh. Ba't ikaw na po? Kunin mo po dito. Hello. Ayan, let's have a picture po muna. Dito sa harapan. So, Picture! para mamaya hindi na po tayo mag-picture. Ayan. Dito po tayo sa harap. Ayan, mga kapatira. Mga bata. Ayan. Sige po. Ilitan din po eh. Kunti na lang. Picture na po. Tapos pagkatapos po nito, uwian na.